Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si John and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dalawang topic po tayo ngayon mga kababayan. Una, si John Vic Remulla, sinabi niya sa kanyang press con na si Vice President Sara Duterte ay bumisita sa kulungan at ang kinausap niya ay si Arnie Tevez. Bago na naman po ito. Abangan natin kung ano na naman itong paninira na gagawin nila kay BP Sara. At ikalawang topic natin, yung vlogger na si Dean Chase. Ito po ay tungkol sa Bembangan Party ni Ngagba at yung Mr. Tubig. Naibigay na po yung video kay Dean Chase. At meron na pong interview si Dean Chase kay Mr. Tubig. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko pong invite kayo na i-like po ang video ito. At siyempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng video. Alright, unahin po natin si John Vic Remulla. Aba, nababalita na si John Vic Remulla tatakbo daw for president. Yan po yung pinapaugong nila. Siguro tinetesting nila yung taong bayan, no? Kung ano bang sa palagay nila, no? Tinetesting din ni Risa Hontiveros yung mga bayaran niyang troll. Pinapaingay yung pangalan niya kung ano bang magiging feedback ng taong bayan. Pero hindi rin ang kakapal din ng pagmumuka, no? Wala kayong mga K, parehas kayong walang K maging presidente. Anyway, panoorin na nga natin itong interview kay John Vic. Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo po ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. Si Arnie Tevez? Si Arnie Tevez ang usap. May... Alright. So malinaw Gusto lang natin linawin. Malinaw naman yung sinabi ni John Vic. Pumunta, yes, pumunta, confirm daw. Pumunta si BP Sara at kinausap si Arnie Tevez. Hindi si Madriaga. Ulitin nga natin para malinaw po sa inyong lahat. Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo po ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. Ayun. Kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. Ibig sabihin, itong si Madriaga, yung kanyang affidavit, na sulat kamay pa raw, at yung attorney ni Madriaga, kapwa sila sinungaling. Dahil si John Vic na nagbasura sa kanilang mga affidavit, sa mga interview pa nung attorney ni Madriaga na mukhang manggagancho sa itsura pa lang at sa pananalita mukhang mambubudol So ayan, yung mga kasinungalingan nyo, si John Vic ng sabi kasi ng abogado dinalaw ni BP Sara si Madriaga. Sabi ni John Vic ito, hindi. Si Arnie Tevez ang dinalaw, hindi si Madriaga. O di basura na kayo. Pasensya na kayo, nagamit lang kayo ni Bongbong Marcos at ng administrasyong ito. Siguro sa bagay, baka may bayad naman kayo. So, okay na yan. Manahimik na kayo. Hindi kumagat, hindi dumikit kay BP Sara, yung kanilang mga paninira. So, eto may bago na naman. Arnie Tevez. Ano na namang kwento? Ang naiisip nila para siraan si BP Sara.
panibago na naman po ito. Tapusin na natin ito. Si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez ang usap. May CCTV po nung I footage. don't think so. May records yung warden. Nakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So, that was the extent of the report to me. That was October 19. Tama po ba? I think so, yes. Yes. Thank you very much po. Okay. Sabi kung may CCTV daw ba. Hindi sigurado si John Vic. At kung ano daw yung napag-usapan ni BP Sara at ni Arnie Tevez, kamustahan lang daw, parang ganun. Tapos, hindi natin pa alam kung ano yung gagawin nila dito, kung ano yung istorya na palalabasin nila. Ang ginagawa ng administrasyong ito, si Bongbong Marcos sa Malacanang, ay parang nagdo-double time sila. Sangguni sila ng sangguni sa mga image consultant, sa mga PR nila. Kaya nga madalas nag-a-announce si BBM para makuha niya uli yung tiwala ng taong bayan. Kahit nga yung loan sa SS, siya na nag-a-announce. Samantalang 1980s pa yata, meron na nun, o 1990s. Kung ano-ano na lang ang pinapagawa ng mga consultant ni Bongbong Marcos para dayain, budulin ang taong bayan. Para talagang mailihis sa mga kasamaang, mga masamang image ni Bongbong Marcos tulad ng flood control. At mayroon pa yung kay Dean Chase nga, yung Bembangan Party. Kung ano-anong paglilihis po. Meron na naman silang naisip si Arnie Tevez. At akala ko itong kay Madriaga, magtutuloy-tuloy ito sa Quadcom hanggang sa mapunta sa impeachment. Akala ko ito na yon. So, hindi kumagat, hindi nila napaniwala yung taong bayan, meron na naman kay Arnie Tevez. Ang problema, wala na talagang naniniwala sa mga paninira nila. Siguro meron mga NPA, mga komunista na sinusuportahan yan. Yung mga galit sa Duterte. Pero, karamihan ng Pilipino talagang hindi na naniniwala sa kanila. At lalong lumalakas si BP Sara sa ngayon. So abangan natin itong kay Arnie Tevez kung ano yung palalabasin nila dito. Anyway, dito na po tayo kay Dean Chase. Na-interview na po niya si Mr. Tubig. At ito po yung picture, ano? Ayan. Yung kalbo, si Dean Chase, Facebook vlogger. At ito yung si Mr. Tubig. It's too big. Ito po ay parang player, no? Hindi ko alam kung basketball player. Basta may pagka-athlete itong tao to. Siguro yan yung hinahanap ni Ngagba. Kasi pag athlete ka, ang lakas ng endurance mo. Lalo na sa Bembangan, talagang tatagal ka magdamag. At according sa interview ni Dean Chase, all night daw. All night talagang tawag nito SEX party sila. Hindi ko alam kung foursome sila o threesome. Tapos etong si Mr. Tubig ay binayaran ng $40,000. Sa peso yan parang 2.3 million sa isang gabi lang. Ganun po ginagastos ang taxpayers money dahil ito po yung nangyari during state visit sa Amerika. Pondo po yan ng Ngagba. Pondo yan ni Ngagba. Kaya yung ginastos dyan ay taxpayers money. Dyan po napupunta sa mga bisyo nila na tayo pa yung nagsusuporta sa kanilang bisyo.
Meron pang isang kasama o parang nadinig ako na may binayaran pa na isa na 17,000. Kita nyo yan? Ito po kasi ay dulot ng, sabi nga ni Senator Amy Marcos, yung matagal ng paggamit ng pulburon, baka may tawas pa, at Mary Jane, yung matagal na. Ang usually kasing ginagamit ni Ngagba ay yung paano ba kasi baka madali na naman tayo ni YouTube eh. Yung sa mga pagsasalita na bawal ano. Ay sabihin na lang natin pulburon party. Kasi ang gusto ko sabihin yung party blank. Yun yung tinitira nila madalas eh. Kaya mahilig sila sa party kasi ang tinitira nila yung party pulburon. Sa una siguro concert, 'di ba? May mga video pa sa YouTube si Ngagba na kumakanta, tapos may banda sa likod, 'di ba? Kumakanta. 'Yun, kalakasan ng tama 'yun. May video pa siya na nagsa-saxophone. Talagang feel na feel yung yung tama ng pulburon. Siyempre, mayroon ding sound trip. Yan ang trip mo. Lakas tama, sound trip or manood ka movie. Sa tagal ng panahon na gumagamit sila, parang nagsasawa na sila sa mga palaging ginagawa nila na inuman party, sayawan, nood ng concert. Parang naghanap naman sila ng iba, no? At eto nga yung Bembangan Party. Ang sabi ni Dean Chase, parang na-addict sa SEX. Parang na-addict diyan si Ngagba at hindi na normal dahil parang yung mga basketball player ang hinahanap. Dahil ito raw, si Mr. Tubig ay pumirma pa ng NDA. NDA yung Non-Disclosure Agreement. Yung Bembangan nila, may dokumento pa, parang ewan kung ano ba yun. Hindi ko maintindihan yun. Pumirma pa. Siguro sa pagpirma, ayun, binayaran na. Nag-party-party na sila. Iba na yung hinahanap, hindi na po babae. At parang gusto yung mga ganyan, mga player, mga basketball player kasi malalakas ang endurance niyan. Kumbaga, tumatagal yan hanggang magdamagan. Hindi basta-basta mabilis mapagod. Yun ang hinahanap. At according kay Dean Chase, matagal na silang nag-i-struggle na makahanap ng guy na ganyan. Matagal na kasi bihira ka naman talagang. At eto yung si Mr. Tubig, parang na siya, parang nalilinya siya sa ganyang trabaho. Parang mga macho dancer, parang ganon, di ba? Nakakatanggap sila ng mga indecent proposal. Ayan, parang ganyan, indecent proposal yan. So, matagal na silang struggle, sabi, na naghahanap ng ganyan. Hanggang sa natagpuan nga si Mr. Tubig. Pero, ito pa lang si Mr. Tubig ay may camera on his pocket. Nakunan sila ng video ni Mr. Tubig. At nandoon naka-expose talaga yung katawan ni Mr. Tubig according kay Dean Chase. At yung video na kay Dean Chase na. Hindi niya palang naipapalabas kasi bawal naman itong ilabas sa FB at sa YouTube at sa iba pang platform kagaya ng X at ng Instagram. Pwede itong ilabas sa mga platform ng porn. Doon.
doon pwede yun ilabas. At pag nailabas na, sabog si Ngagba dito. Pati yung isang satanas. Sabog sila. Kaya, parang demonyo. Ano ba maitawag dito? Sobrang laswa. Parang, pag nakabatak siguro yan, demonyo na yung utak. No? Paano magtatrabaho yun? Paano po magtatrabaho? May halo pa na bukod sa batak, may alak pa yan. Lahat Tapos ganun yung bisyo. Hinahanap yung big. Ha? At yung nakita nyo naman yung tindig ni Mr. Tubig. Parang wala siyang tiyan. Talagang siguro may abs yun. Doon siguro naglalaway si Ngagba. Gusto ko nga ipakita yung ilang clip ni Mr. Dean. Kaya lang, wag na lang. Madali tayo ni YouTube. So, yan lang po sa ngayon. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta ninyo. At 2 tulog na lang. 2 tulog. Ay, 1 tulog na lang pala. 1 tulog na lang. At magpapasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye.